Thank you, Jesus. Thank you for your grace and mercy. Thank you, Jesus. Thank you. Glory be to God. Narito lang po ako muli. I'm here again to share the revelation and the message from the Lord God. At I believe na ipapauna ko sa atin ito ng ating Diyos. Itong mga mensahe niya, itong mga revelasyon niya upang bigyan pa tayo ng karoon ng knowledge, sa mga salita niya. At higit sa lahat, sa mga nangyayari ngayon sa mundo natin. Sa mga nangyayari ngayon sa bawat buhay, pamilya natin, sa trabaho natin, o sa iba't ibang aspeto po ng ating buhay. So marahil ang iba po ay alam na nila, sagot dito, paano naman po yung mga taong hindi pa nakakaalam kung ano, kung bakit nangyayari ito sa mundo at kung bakit nangyayari ito sa buhay ng mga tao. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. In the name of Jesus Christ. So, glory to Jesus. Glory be to God. Glory to be Jesus. So before we start, inanyayahan ko po kayo, mga kapatid, na awitan po muna natin ang Diyos sa buhay natin. Let us worship and sing with praise to the Lord, to get the Father, the Almighty God. Let us worship Him before we hear the message and the revelation of God in our life. Okay? For those who watching this, in the name of Jesus Christ, God bless you. For those who listening this, I pray that may God open your heart, that may God gives you in wisdom, knowledge, understanding, so that you will know what is the reason, what is happening to your life, what is happening to this world, why you are suffering, why you are paining. But before that, let us sing, God. Let us sing to the Lord with all of our heart, with all our mind and strength. So I'm here again. It's not to boast myself. It's not to glorify myself. It's not to be famous or fame. No. I'm here as a servant and a follower of Jesus Christ. I'm here to share the words of God, to glorify Him alone. Sapagkat ito po ang nais ng Diyos, na ikaw at ako may makilala natin siya sa buhay natin. Marahil may mga taong hindi maintindihan ang mga bagay na ito, but this time God will teach you about these things. Dito lang po ako para tulungan kayo, hindi mapalapit sa akin, kundi mapalapit mismo sa ating Panginoong Yesus. It's all about Jesus. It's not about me. It's about Jesus. It's about Jesus. Remember that, mga kapatid. It's not about the pastors, the bishops, the servant, but it's all about Jesus. Okay?
So let us sing to the Lord. Let us sing with all our heart in the name of Jesus Christ. But before, let us pray. Father, thank you for this opportunity again, Lord God, that binigyan mo naman kami ng pagkakataon na marinig ang mga salita mo. Binigyan mo ko muli ng pagkakataon na magkatipon-tipon upang awitan ka, parangalan ka, papurihan ka sa mga sandaling ito ng aming buhay. Sa bawat oras na ito o minuto, Lord, ibinibigay po namin sa iyo ang oras na ito, ang araw na ito para sa iyo, upang dinggin ang mga salita mo, papurihan ka, upang madagdagan ang aming kaalaman patungkol sa mga salita mo, madagdagan ang aming kaalaman at pag-unawa sa mga bagay na nangyayari sa mundo at sa buhay namin. Patawarin po kami, Ama, kung madalas po kami nagkakaroon ng katanungan sa iyo at reklamo at mga reklamo na aming nararanasan sa aming buhay. And this time, Father God, we open up our heart to you. Give us knowledge, wisdom, and understanding upang malaman po namin ang mga kasagutan sa aming mga katanungan. Ama, we worship you, we love you, we adore you, we honor you with all our heart. And this is for your glory, Father God. We love you. We magnify you, Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Thank you for your grace and mercy and love for us. Thank you for the new grace and mercy na binigay mo sa amin ngayon. Salamat sa pagkapal at biyaya mo na patuloy mong ipinapadaloy po sa amin sa araw na ngayon. Salamat sa panibagong buhay, hininga, kalakasan, at mga bagay po na meron kami. Trabaho, o ano pa mang mga bagay, Lord God. Lahat ng ito ay nagbumula sa iyo. Father, we thank you, we love you, and we glorify you. In Jesus' name. We invited you, Father God, with your holy presence. Come in our heart, come in our room, come in our place. Come, Father God, come, Lord Jesus Christ, you Holy Spirit, in Jesus' name. Let us sing. Hallelujah. Psalm 121 says, I will lift up my eyes to the hills, from whence comes my help. Yes, Lord God. Hallelujah. My help comes from the Lord, Yes, Jesus. maker of heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you Yes, Lord. Thank you, will not Father. slumber. Behold, Yes, he who keeps Jesus. Israel shall neither slumber nor sleep. Yes, Father God. Let's continue to pray and let's continue to believe, Yes, because Father. God will hear and answer our prayers. Yes, Father. Thank you. For Thank you. protection, for provision, Yes, Lord. for healing. Thank you, Jesus, for your healing. So Lord, we thank you. Thank you for your that you protection. never slumber, you never sleep. Yes, Lord. You're aware of what we're going through right now. Yes, Lord Jesus. And we come to you today, Yes. believing for you to hear and answer our prayers. Thank you, Father. In Jesus' name, amen. Amen. When you pray every prayer that you know how to pray. Yes, Lord. Let us worship the Lord God. Yes, Jesus. Just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Yes, Lord. Our God is able, He is mighty, He is faithful. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, oh, He becomes stronger. So Sing His love. cast Cast all all of your cares on Him. Cast all of your cares on Him. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord is overwhelmed in your need. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Just
He is always working in our lives. Our God is able. He is mighty. He is faithful. He becomes, He never slumbers of hearing us. He never tires of hearing our prayer. He'll keep and stronger, so rest in His love. There's no cares on Him. Yes, Father. He never sleeps. He never sleeps. He never slumbers. He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love, 'cause always cares on Him. Thank you, Jesus. Hallelujah. The Bible says, cast all of your cares on Him, Yes. because He cares for you. My friend, this is more than a promise. Yes, Father. It's a command. Thank you, So be Jesus. at rest. Because while we're worshiping, Thank you, Father God God. is working in ways that you cannot see. Thank you, He Jesus. never sleeps. Thank you, He Father. never slumbers. Sing it. He never He sleeps. Oh, never slumbers. He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love. That's always Who cares. So rest in His love. That's all who cares. So rest in His love. That's all who cares. On Him. Thank you, Lord God. thank you, Lord. Thank you, Jesus. We choose to do that today, Lord. We We just cast all of our cares on you yes, Lord Jesus. because you care for us. Thank you for your caring All for the us, things that Father. concern us Yes. concern you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. I lift up my eyes to the hills. Where does my help Help come comes from? from, yes, Lord. My help comes from the Lord. My help comes from the Lord. My help comes from the Lord, Maker of heaven and earth. Yes, Lord God. 1,000 may fall at my side, Thank you, Jesus. 10,000 at my right hand, Yes, Lord Jesus. but My help comes from the Lord. My help comes from the Lord. yes, My help comes from the Lord, Maker of heaven and earth. He will not allow my foot Look to be true, He He will who face keeps me will not slumber. Thank you, Jesus. Thank you, The Father. Lord who made The the heaven and earth will be my friend forever. 1,000 may fall at my Thank side, you, Lord God. 10,000 at my right hand. My help comes from the Lord. My help comes from the Lord. Yes, my help comes from the Lord, Maker of heaven and earth. My help comes from the Lord. My help comes from the Lord. My help comes from the Lord, Maker of heaven and earth. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Yes, thank you. So God bless you, Sis Salina. God bless you, Pastor Jerick Paz, who's watching. And please share to this video, no? Para marami pang maabot ito. At para pa marami pang makaalam patungkol sa mga katanungang ito na hanggang ngayon ay nasa isipan ng mga tao. No?
in the name of Jesus. So, let us proceed. Let us begin. And yesterday, mga kapatid, yesterday I was watching nanood po ko ng mga preaching, and then yung mga evangelists, marami po silang na-encounter na mga unbelievers, no? Mostly ang nakita ko po doon, ang nagrema po sa akin at pina-realize sa akin ng Lord ay, why does God allow suffering and pain on this earth and in the life of people? Why God allows the pain and suffering into your life, into your family, in every aspect of your life and to this world, even though we know God is love, even though we know God is good. But the question is, why God allow? What is the purpose of God? Why He allow the suffering and pain into this world, into our life? So many people are questioning this. That's why we need to share this. No? Napaka-importante po itong mensahe na to, na siya magbubukas, na siyang sasagot sa katanungan ng karamihan ng mga tao. Why does God allow suffering and pain? So bago po natin umpisahan yan, no? Meron din po akong tanong, meron din po dapat tayong malaman na why God allows pain and suffering, but where the pain and suffering came from? Saan po ba nagmula itong kaguluhan, sakit, at paghihirap sa mundong ito at sa ating buhay? So kasi kung hindi po natin aalamin yung pinakaugat nito, hindi po karamihan po hindi po ito maunawa ng mga tao. Dapat from the beginning, alamin natin kung ano yung pinakaugat nito. So let us begin, no? Saan nga po ba nagsimula? Bakit nagkaroon po ba ng pain and suffering? The Bible says, no, mga kapatid, Jesus says in John 16 chapter 33, no, that we may have tribulation on earth. So let us go back into the beginning of creation. We know that God is a good God, a loving God. When He created Adam and Eve, when nung sila'y dinala doon sa Garden of Eden, sabi ng ating Diyos, Genesis chapter 2, na makakain mo ang lahat ng pwedeng makain dyan, sabi ng ating Diyos. Pero wag lamang itong bunga ng punong ito na naglalaman ng mabuti at masama.
God bless you po, si Sachi Rob, watching from Philippines. God bless you. So, before po nila kumakain itong naglalaman ng masama na puti, wala pa pong kaguluhan noon. Wala pa pong curse. There's no curse. There's no pain. There's no sickness. There's no suffering. So, ibig sabihin mga kapatid, God bless you po, Uncle Larry Pacelo, watching from Philippines. God bless you. And sa panahon mga kapatid, wala pa pong sakit karamdaman, wala pang kahirapan, wala pang kagutuman. So, ibig sabihin mga kapatid, gusto ng Diyos, ang plano ng Diyos ay mabigyan tayo ng magandang kinabukasan, magandang pamumuhay. Gusto ng Diyos na ayaw tayong magutom, gusto niya pagyamanin niya tayo. But the problem is, when they eat the fruit, no, nung nakain po niya mga kapatid yung bunga na yun, doon na pumasok, doon po nagsimula. Sinabi ng Lord at inutos ng Panginoong Diyos sa kanila na huwag niyong kakainin ito. So, meron pong utos ang Diyos. So, marami nagsasabi, bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito sa mundo at sa buhay ng mga tao? Bakit din agad inayos? Makapangyari naman ng Diyos, hindi po ba? Yan ang maraming katanungan po mga kapatid. But, may mga batas ang Diyos mga kapatid. May batas ang Diyos. No? So sabi ng Diyos, huwag ho nating kakainin ito. Huwag niyang kakainin ito sapagkat pinaglalaman ng mabuti at masama. So nung nakain nila mga kapatid yung bunga na yun, na ito yung pinakaugat, no? Na nandito yung pinakaugat ng kasalanan, na nandito yung pinakaugat ng sibulan ng kaguluhan, nandito yung pinakaugat ng kalbaryo ng ating buhay, mga tigmaan, mga lintol, mga kasiraan, mga bagyo. Sapagkat sabi ng Lord, mamamatay ka. Andito ang kamatayan. God created us. Nilikha po tayo ng Diyos. Hindi para sunod-sunuran lamang sa Kanya. Hindi tayo nilikha ng Lord na robot. No, mga kapatid. Nilikha po niya tayo mga kapatid ng may freedom, may kalayaan. At binigyan niya tayo ng ito yung pinaka greatest na gift sa atin ng Diyos. Yung choice. Binigyan niya tayo ng pag-iisip upang isipin natin, upang piliin natin yung makakabuti sa atin at hindi. But ito na nga po mga kapatid, sapagkat alam din ni Adam at Eva yung utos ng Diyos. Ngunit dahil sa meron silang free will at choice, freedom of choice, mas sinunod nila yung panililang ni Satanas. Ano sabi ni Satanas? Totoo ba? Na kapag kinain mo ang bunga niyan, ay mamamatay ka? Sabi ni Satanas, sabi ng serpenteng iyon, hindi totoo na mamamatay ka. Pagkus, mabubuksan lamang ang iyong mga mata, ang iyong pangunawa sa mabuti at masama. God bless you, Sis Marie Stella. God bless you. And then, yun na nga. So nagkaroon po ng dalawang kaisipan. Nagkaroon siya ng consciousness, no? Ano po yung unang narinig niya? Una, yung salita ng Diyos, yung pinagbabawal ng Diyos. Yung pangalawa, ito yung salita ni Satanas.
na siyang nag-disobey sa Diyos. No? So, si Satanas, mga kapatid, si Satanas ang pinakaugat ng lahat nangyayari sa mundong ito. Si Satanas lahat ang nag-ugat, ang pinakaugat ng paghihirap natin sa mundong ito, sakit, karamdaman, kahirapan, name it, is because of Satan. Why? Because from the beginning, mga kapatid, Satan, bago nilikha ng Diyos ang daigdig na ito, bago nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, Satan and his angel was there. Satan is worshiper leaders of God. Ang mga anghel, di mga kapatid, ay nilikha din to ng Diyos nang may kalayaang mamili. Tinuruan sila ng Diyos ng anumang bagay na kaya lang gawin. Nakita nila ang Diyos kung ano yung mga plano niya. But Satan, dahil sa binigyan siya ng kalayaan, ng freedom of choice, nagkaroon siya ng pagnanasa sa kanyang isipan at puso. Nahigitan niya ang Diyos, na maging Diyos din siya. So, ibig sabihin, bakit niya ninais yung gusto niya na maging Diyos din siya? Gusto niya na, ibig sabihin, meron din siyang plataforma na gusto rin niyang sundin siya ng mga anghel. So, ibig sabihin, si Satanas ang number one, ang nag-disobey sa ating Diyos Ama. Si Satanas mismo ang nagsimula ng kaguluhan ng mga angels, mga kapatid, maging ang mga anghel, maging si Satanas ang kanyang mga alagad, in the spirit realm, in the second heaven, araw-araw po yan ay mayroon battle. Yes. So gusto ni Satanas na kalabanin ang Diyos. Pero, mga kapatid, kahit anong gawin ni Satanas ay hindi po siya mananalo. Kahit anong gawin ni Satanas, hindi po mananaig ang kanyang kapangyarihan sa Diyos. Sapagkat siya lamang ay nilikha ng Diyos. So the question is, bakit hinayaan pa ng Lord na lumaganap ang kasamaan dito sa mundo? Bakit di pa niya tinodo si Satanas? Hindi po ba? Napakasimple. Kung maraming iniisip ng tao, especially yung mga scientists, yung mga walang kinikilalang Diyos. Sinasabi nila, kung may Diyos, bakit hinayaan yung magulong mundong ito? Kung may Diyos, bakit hinayaan niya na maghirap, mamatay ang mga tao? Ito ang umugat sa isip ng mga taong ito na wala na silang tinuturing na Diyos, na hindi na tinatanggap ng Diyos dahil nga sa ganitong nangyayari sa mundo natin at sa mga buhay ng mga tao. Kung hindi po natin talaga bubuksan ang ating pangunawa sa Diyos, talagang hindi po natin mauunawaan, mga kapatid. Hindi po. Hindi po natin kayang unawain, no, ang kaisipan ng Diyos. Sapagkat sabi sa Bible, ng mga kapatid, sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, ang kanyang kapamaraanan ay higit sa ating kapamaraanan. Ang kanyang pag-iisip ay higit sa ating pag-iisip. So sino tayo, ikaw at ako, para questionin natin ang Diyos sa buhay natin? Which is, siya ang nagmay-ari ng buhay natin. Diba? Wala ho tayong rights para questionin ng Diyos sa buhay natin. Wala tayong rights para questionin ng Diyos kung bakit ganito ang nangyayari sa mundo natin. Bakit hindi natin tanungin, Lord, ano po ba ang itinuturo mo sa akin kung bakit nangyayari ito sa buhay ko? Lord, ano po ba yung mensahe mo kung bakit nagkakaganito ang mundo?
Anong gusto mong malaman ko? Anong gusto mong gawin ko, Panginoon? Mostly mga kapatid, nagre-rebelde ang Diyos. Sila pa yung galit. Sila pa yung malakas sa loob na tirain ng Diyos sa buhay ng tao. Especially Satan. Satan is a liar. Marami po siyang sinirang buhay. Marami po siyang ninakaw na buhay. Yes, it's true mga kapatid. Jesus says already that sa mundong ito ay punong-puno ng tribulasyon. No? Satan is the author of sin. Sin is the reason that we have affliction. So, tayo po ay matatanda na mga kapatid. Binigyan po tayo ng pag-iisip. Binigyan po tayo ng pangunawa ng Diyos. Kung alam po natin ang masama at mabuti, yan na, bakit po natin papasok doon sa masama, which is alam po natin na ikapapahamak ng ating buhay, na ikapapahamak ng ating pamilya, na ikasisira ng ating pamilya, na ikasisira ng ating trabaho, na ikasisira ng ating business, na ikasisira ng ating kalusugan. Simply, mga kapatid. Hallelujah. Jesus. Jesus. Kaya nga po sabi sa Bible, kaya mga kapatid, as maganda kayo po ang makabasa sa Bible. Kaya mga kapatid, nakasaad sa Bible na lahat ng ating ginagawa dito sa mundo, merong consequences ito. Totoo po yan mga kapatid. May consequences po ang bawat ginagawa natin dito sa mundo. Kung gagawa tayo ng kasamaan, kung gagawa tayo ng kalokohan, be expected na merong kapalit, merong consequences ito na mangyayari sa ating buhay. Kung gagawa naman po tayo ng kabutihan, ano naman ang consequences nito? Of course, mabubuting bagay. Pero sa mundong ito, sa mundo nito mga kapatid na nangyayari ngayon, hindi po na natin pwedeng itong baguhin pa. Sapagkat ito ay nakasaad na. Bakit nagkaroon ng ganito? Bakit sa humantong ng ganito? It is because of the disobedience of man. Because of the disobedience of Adam and Eve. And because of Satan, the authority of sin, the authority of destruction, the authority of sickness and pain and suffering. Hallelujah. The author, Satan is the author. Satan is the author. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ayaw po niya, mga kapatid, ng Diyos natin na naghihirap tayo. Ayaw ng Diyos na nararanasan natin mga bagay na nangyari sa mundong ito. Ayaw niya, mga kapatid. But because of Satan, that's why we are all suffering and pain. But the question is, why God allowed this? What is the reason why does God allow this suffering in our life and in this world? Bakit may mayaman at mahirap? Bakit may kasaganahan at paghihirap? See? Kasi mga kapatid,
Kung pare-pareho po tayo ay lumalakad sa kayamanan, sa kasaganahan, o pare-pareho po tayong mayayaman, baka po mga kapatid, ay hindi po na natin maalala ang Diyos sa buhay natin. That's why He is the one why God allowed this suffering and pain. Because, kung hindi po ito i-allow ng Diyos na maranasan natin, if God not allow this in our life, surely we didn't call God. Hindi po natin tatawagin ng Diyos. Hindi po tayo lalapit sa Diyos. We're not going to get closer to Jesus, to God. Why? Because wala tayong problema. There's no problem. But hindi po ganon ang nais ng Diyos. Inalaw niya ito dahil gusto ng Diyos na sa bawat paghihirap natin, sa bawat iba't ibang aspect of our life na paghihirap natin, mga pain na to, gusto ng Lord is matutunan natin na lumapit sa Kanya. Matutunan nating manalangin sa Kanya. Matutunan natin na dumepende sa Kanya. Matutunan natin na magtiwala sa Kanya. Diba? Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lahat po ng nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, at sa mundong ito ay resulta ng ating kasalanan sa Diyos. Resulta ng ating hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Di po ba? Halimbawa na lang po sa trabaho natin. Diba? Bago po tayo pumasok sa trabaho natin, meron po dyan rules and regulation. Hello brother, hello sister, God bless you, Sister Ann, God bless you sis. Sa bawat trabaho natin, meron silang rules and regulation dyan, or batas na dapat nating susundin. So kung tatanungin natin, bakit gumawa pa sila ng batas? Pati lang sila natanggapin yung mga trabaho tapos magtrabaho. Hindi, mga kapatid, kasi kailangan po natin yung rules and regulation na magtatama sa atin, na mas mapapaganda yung takbo ng business, yung takbo ng ating restaurant, yung takbo ng ating offices. Kailangan po natin yung rules and regulation, yun ang susundin natin. So kapag once na hindi po natin sinunod yung rules and regulation, ano po yung kaparusahan na ating matatanggap? Diba? Meron dyan first warning, second warning, and then termination. So ganun din pong ating Diyos, mga kapatid. Meron din pong principle ang Diyos. Meron din pong batas ang Diyos na dapat nating sundin. Ang batas po ng Diyos, kung sa trabaho natin ay ito yung kapamaraanan para malaman natin yung mga standard. Malaman natin kung yung paano gawin ang mga bagay nito. Kung paano natin susundin step by step. Ganon din pong ating Diyos, mga kapatid. Ang batas ng Diyos at ang batas ng Diyos, ang kanyang kautusan, ay tutulong sa atin upang makorek yung mga pagkakamali natin. Upang maitama tayo sa ating mga pagkakamali. But many of employers today, mga kapatid, base po sa experience ko, marami pong sumusuway sa rules and regulation. Kaya doon, mga kapatid, napapahamak sila. Napapahamak sila, na nabibigyan sila ng warning. Ganon din ang ating Diyos. Dapat, mga kapatid, yung batas ng Diyos, yung pagtuturo ng Diyos, yung pagkatama niya ng Diyos, ay dapat, mga kapatid, ay tanggapin natin ito.
ng buong puso. Kasi maganda naman, mga kapatid, yung tinuturo ng Diyos sa atin. Itinutuwid lang naman niya yung mga pagkakamali natin. Anong masama yun? Sa pagtutuwid ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo dadanas ng paghihirap. Hindi tayo dadanas ng anong sakit karamdaman. Hindi tayo dadanas ng yung depression o anxiety. Di ba? Gaya ng kung gusto natin magkaroon ng posisyon sa trabaho natin, di ba nagsisikap tayo na matutunin natin by section para magkaroon tayo ng posisyon, maging managers tayo o ano pa mang posisyon na gusto natin sa ating na makamit. Ganon din ang ating Diyos, mga kapatid. Kung gusto nating magkaroon ng posisyon or kaligtasan ng ating buhay at kaluluwa, we need to obey God. Upang yung paghihirap, yung kaparusahan niya at yung mga sakit karamdaman ay hindi na maghahari sa buhay natin. Pagkus ito'y ikagagalak natin kasi alam na natin na ito yung pagtuturo ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Para sa kabubuti natin and for the glory of God. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. So makikita po natin ito, mga kapatid, kung paano sinumpa ng Diyos ang tao. Sabi dito sa may part ng Genesis chapter 3, dito makikita natin yung paano nagkasala ng Diyos. Paano yung sinabi na ikaw, serpente, sinumpa niya yun. Ikaw, lalaki, sinumpa niya yung lupa para doon niya, kumbaga papahirapan niya yung tao, para doon niya kunin yung makakain niya. Andun na talaga yung paghihirap. Kumbaga yung kakain nila, maghuhukay sila, magbubukid sila para sa kanilang kakainin. So kaya ngayon ang hirap yan, pero hindi na nangangahulugan, mga kapatid, dahil hindi na tayo mahal ng Diyos. Hindi na nangangahulugan, mga kapatid, na hindi na tayo sasamahan ng Panginoon. Hindi na nangangahulugan, mga kapatid, na hindi na tayo pagagalingin, hindi na tayo palalayain ng Diyos sa sitwasyon ito, na hindi na tayo makatanggap ng kapayapaan, na hindi tayo makatanggap ng love and ng katahimikan sa ating buhay. No. May promise ang Lord, mga kapatid. The more nating sinusunod ng buong puso ng ating Diyos sa buhay natin, doon naman niya ibibigay sa atin yung mga pangailangan natin. Doon naman tayo magkakaroon ng kapayapaan sa puso at isipan natin at joy na kahit ganito yung nangyayari sa mundo natin, na kahit ganito nangyayari sa buhay natin, sa pamilya natin, but we have still joy and love and peace in our heart na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Because in Romans chapter 5 verse 12, no? Sinasabi doon na because of our choice, the sin entered into our world. Bago magsimula yung kasamaan sa mundong ito, no? Pumasok itong kasalanan ito. Nagmula ito kay Satanas na pinairal niya, na pinadalo niya sa tao, kay Adam, Eva. Kaya nagkaroon ng patayan. Kahit kapatid, kapwa kapatid mo, kapwa kamag-anak mo nagpapatayan. At yung taong yun nagkaroon ng bansa. So dito po natin makikita kung bakit nagkakaroon ng digmaan bansa sa bansa. Digmaan pamilya sa pamilya, digmaan sa kapatid sa kapatid, digmaan, no, maging sa kaibigan at kaibigan. Pansinin niyo, mga kapatid, hindi po yan galing sa Diyos. Hindi po nanggaling sa Diyos ang kaguluhan. No, 100%. 100%. Hindi po galing sa Kanya ang kaguluhan sa mundong ito.
galing po ito, sinimulan po ito ni Satanas na siyang pinakaugat sa lahat ng paghihirap at kaguluhan, sakit karamdaman dito sa mundo at sa buhay natin. Hallelujah. In Romans chapter 3:23, sabi rito mga kapatid, na hindi tayo nakapasa sa kalwalhati ng Diyos. Hindi tayo nakapasa doon sa the Ten Commandments niya. So, wala ni isa yung nakapasa dito. So, ibig sabihin, dahil sa pagkabulag ni Satanas sa isipan at sa emosyon sa buhay ng mga tao, mas sinunod pa nila yung paggawa ng kasamaan at pag-disobey sa Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na naglikha ng langit at lupa. Diyos na naglikha sa iyo, nagbibigay ng buhay at pagpapala sa lahat ng kanyang nilalang. So, patuloy na patuloy yung digmaan. Patuloy na patuloy hanggang sa lumaganap ng kamatayan, lumaganap ng sakit karamdaman, lumaganap ng kasamaan dito sa mundo. No? Amen. So kung alam po natin, no, mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng pangunawa. Binigyan po tayo ng Diyos ng kaisipan. The question is, sino ang ating susundin? So, ang papagitna nito mga kapatid ay ang ating choice. The freedom of choice. So, it's either you, no? Nasa sa iyo mga kapatid. Kung ayaw nating dumanas ng paghihirap, sakit, karamdaman, o ano pang uri ng kalamidad sa ating buhay, sa ating pamilya, especially sa ating pamilya, sa ating asawa, no? O sa ano bang aspeto ng ating buhay, we must need to follow the God's law. Kailangan po nating sundin ang Diyos sa buhay natin. Wala lang iba. Ngunit kung gusto pa na, kung magpapatuloy tayo na sumunod dito sa fleshly desire natin, itong fleshly desire natin, itong simple, itong makasalanang pagkatao natin, magpapatuloy din po yung sumpa ng Diyos sa buhay natin. Magpapatuloy din po yung peligro ng buhay natin. Kaya nga meron po yung choice na binigay sa atin ng Diyos na hindi niya to papakilaman. No. God created us, you and I, hindi para mag-awayan, magbangayan, kundi nilikha niya tayo bilang mga anak niya, bilang pamilya niya, at para magmahalan tayo in one desire, in one heart, in one spirit. Yun ang gusto ng Diyos sa bawat nilalang niya. But this Satan, he is the one na palaging gumugulo sa buhay natin, na nagdudulot ng pagkawasak ng pamilya natin, na nagdudulot ng pagkawala ng ating trabaho, na nagdudulot ng ating kahirapan. Kapatid, kung dumadanas tayo, no, ng paghihirap sa ating buhay, especially sa mga believers, the follower of Jesus Christ, alam na natin yan, mga kapatid. Kahit na dumanas tayo nito, alam natin kung bakit tayo dumadanas nito. This is because God's love us. It is because tinutuwid niya yung mga pagkakamali natin, at ito naman ay sinusunod natin ng buong puso. Pero kahit na ganun sa atin, no, kahit yung mga unbelievers, sa pagtuturo ng Diyos sa kanila, hindi po nila ito maunawaan. Pagkus mostly ang kanilang iniisip, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Ano bang nagawa ko? Parang sinusumpa pa nila ang Diyos sa buhay nila.
Nagagalit pa sila. Why? Sapagkat hindi po nila alam ang katotohanan kung bakit nangyayari ito sa buhay nila, kung bakit sila nagkakasakit, kung bakit nagkakahiwalay sila mag-asawa, kung bakit nasisira ang pamilya nila. Kapatid, check your heart. Ano ba yung root kung bakit nangyayari sa buhay mo yan? Ano bang root kung bakit nagkakasakit ka? Ano bang root kung bakit naghihirap ka? Check mo, mga kapatid. Isipin mo. And then kung nagkamali ka, kung nagkasala ka, mga kapatid, kneel down and accept your mistake. No? Tanggapin mo, nagkamali ka sa Panginoon. Puntahan mo siya, kausapin mo siya. Lord, ano po ba yung mga nagawa kong pagkakamali? Lord, ano po ba yung mga yung dulot nito kung bakit nangyari sa buhay ko ito? Lord, I am willing to know about, I'm willing to follow you. I'm willing to learn willing ako na matuto yung mga pangaral mo sa akin. Dapat ganun po yung puso natin. May pusong mapagkumbaba, hindi pusong rebellion sa Diyos. Ang pusong rebellion sa Diyos, si Satanas yung, mga kapatid. Kapag ganito na umiras sa puso natin, there is something behind at nananahan niya sa puso mo at sa isipan mo. When you need deliverance. You need to rebuke it. Hanggat hindi mo, mga kapatid, hindi po natin nalalaman ang salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, hindi po natin ma-overcome yung mga nangyayari sa mundong ito. Hindi matatapos yung katanungan natin. Hanggang sa mawala tayo sa mundong ito, hindi natin alam kung bakit nangyayari ito at sa buhay natin. But by the grace of God, mga kapatid, inilatag na niya ito sa atin, sa iyo at sa akin. Ang hinihintay lang ng Diyos, basahin ito at unawain. No? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa buhay po ni Job, kung malalaman po natin doon, kung nababasa po natin, mga kapatid, ito po yung pinakahalimbawa. Si Job, siya po ay lingkod po ng ating Diyos. God bless po, Tita Chona. Siya po ay lingkod ng Panginoon. Buong puso niyang minamahal ang Diyos. Buong puso niyang sinusunod at iniingatan ang puso niya sa Panginoon. But one day, mga kapatid, pakinggan ito mabuti, tinawag ng Diyos ang mga anghel sa kanyang harapan. And lahat ng mga anghel doon sa harap presensya ng Diyos, pumunta sila doon para sa kanilang meeting. So, sabi sa Bible, maging si Satanas kasama doon. No? So, maisip tayo, bakit ganoon? Bakit nakasama si Satanas doon? Bakit siya nakasama doon sa mga anghel na nanatili sa Panginoon? Ba't inayaan ng Lord yun na makasama pa siya? Which is siya yung nagsimula ng lahat ng paghihirap, kaguluhan dito sa mundong ito at sa paghihirap ng buhay ng tao. Sabi nga sa Bible, hindi ang kaisipan ng Diyos ay higit sa ating kaisipan. Ang kanyang kapamaraanan ay higit sa ating kapamaraanan. But God revealed us. The Father God will reveal us upang maunawaan ito. So sabi ni Satanas, ang pinakatuso sa lahat, sabi niya doon, sa harapan ng Diyos, sabi ni Satanas, no, mga kapatid, sabi ng Diyos Ama, dito kay Job, kay Satanas, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Na lubos siyang natapat sa akin, na naglilingkod sa akin. So, doon pala, mga kapatid, alam na ng ating Diyos Ama na itong si Job na to ay yung heart niya is pure. Yung heart niya is heart of servant, a humble heart. So sabi ni Satanas, kaya mo lamang pinagpapala iyan kasi
Kaya ka lamang sinusunod diyan kasi nga ibinibigay mo yung mga pangailangan, pinapagyaman mo siya. Pero subukan mong tanggalin ang kayamanan sa kanya, tignan ko lang na susumpain ka niya. Tignan mo yung tuso ni Satanas. Sa harapan ng Diyos yun. Sabi ng Diyos, o sige, gawin mo, wag mo lamang kukunin ang buhay niya. So, yun na nga po. So, hinayaan ng Lord. In one day, kung mabasa nyo mga kapatid, in one day, si Job po ang pinakamayaman sa panahon na yun sa bansang Israel. Napakarami niyang mga alagang hayop. 1,000 iba't ibang uri ng hayop. Pinagpala siya lubos ng Panginoon. Pinagyaman siya. No. Pero dahil ito, dahil sa tuso, dahil sa tuso ni Satanas, God bless you, Brother Genesis. Your family, God bless you. Anong ginawa ni Satanas? Kinuha niya lahat ng kayamanan ni Job. Pinagpapatay niya yung mga hayop, maging ang mga anak ni Job nangamatay in one day. Maging yung asawa ni Job, ginamit ni Satanas para subukin si Job, yung katapatan niya at pagmamahal niya at panampalataya sa Diyos. So anong ginawa ni Job? Si Job ay nanatili sa kanyang pagmamahal at pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Hindi po siya nagkaroon ng negative thoughts. Hindi niya sinumpa ang Diyos. Hindi siya nagtanong. Bagkus alam niya yung nangyayari. Alam niya na wala siyang ginawa. Pati yung mga kaibigan ni Job, ginamit ni Satanas para i-curse, i-condemn itong si Job. See? Ngayon mga kapatid, dumadaan man tayo sa sitwasyon ito sa ating buhay, it is because of Satan. Dumadaan man tayo mga kapatid, especially kung meron man tayo sa mga kapatiran natin, dumadaan man tayo sa pamilya natin, sa asawa natin, kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan, kung bakit nagkakaroon ng pagkakahiwalayan, kung bakit nawawalan na tayong trabaho, bakit nawawalan tayo ng business, kung bakit nagkakasakit. Brother and sister, God is already known your heart. Nasabi niya kay Job, kay Satanas, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job na lubos na nagmamahal sa akin, na sumasampalataya sa akin? Alam na po namin Diyos ng puso mo at ng puso ko ay buong puso natin pinaglilingkuran ng Diyos. Buong puso natin siyang minamahal. But because of Satan, inaatake niya tayo. Anong una yung gustong? Bakit niya tayo inatake? Bakit niya inatake si Job? Para tanggalin niya at sirain ang pananampalataya natin at pagmamahal natin sa Diyos. Para kunin niya lahat ng pagpapala ng Diyos sa buhay natin. That is the main reason. Para sirain niya yung pagkakalikha sa atin ng Diyos, that you and I is the created a man. Like God created us in His image and His likeness. Yan pong totoo mga kapatid. But sabi ng Diyos, no, nagpatuloy si Job sa kanyang paglilingkod, pagtitiwala sa Panginoon, hanggang sa dumating mga kapatid. Anong ginawa ng Lord sa nawala sa paghihirap ni Job? Alam mga kapatid, si Job nawala sa kanyang lahat ng mga kanyang ari-arian, maging kanyang mga pamilya. Kahit ang katawan niya nagkaroon ng matinding sakit. Sobra. But yung katapatan at pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbago sa kanya. After ng kanyang mga pagsubok at after niya ito ng pagtagumpayan, sabi doon, pinagpala ng Diyos si Job ng 3 beses. Kung ano yung kinuha
ninakaw ni Satanas ay dinoble pa ito ng Diyos sa buhay niya. I pray to you and I, mga kapatid, anuman ang ninakaw ni Satanas sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong married life, sa iyong business, in the name of Jesus Christ, it will be multiplied in the name of Jesus Christ. Dodoblihin yan, titriplihin pa yan ng Lord. Basta ito ang nais ng Diyos sa atin. Manatili tayo sa Kanya. Manatiling pananampalataya natin. Manatili yung pagmamahal natin sa Kanya. Manatili yung pagtitiwala na sa atin sa Kanya. Wala pong imposible sa Panginoon. Lahat ay kaya niya. God is in control. God is in control, mga kapatid. Ano man nangyayari sa mundong ito, God is in control. Ano man nangyayari sa buhay mo, God is in control. Lalo pat ikaw at ako ay mga kanyang anak. Lalo pat ikaw ay minamahal natin ng Diyos. Lalo pat ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Hahayaan ba niya? Hahayaan ba niya ng ating Diyos Ama na mawala ito sa Kanya? No, mga kapatid. Gagawa at gagawa ang paraan ng Diyos na tayo babalik sa Kanya. Gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para magporsigido tayo sa Kanya. Para mas lalo, gagawa ang paraan ng Diyos para mas lalo tayo lumapit sa Kanya, mas lalo tayong tumawag sa Kanya. At ito mga kapamaraan ng Diyos, mga nangyayari sa mundo natin ngayon. Kasi bakit mga kapatid, hanggat hindi nararanasan ng mga tao ang pagpapalo ng Diyos, hindi po titino ang mga tao. Hindi po magkakaroon ng pag-unawa ang mga tao. Bakit ko po nasabi yun? Maging ako mga kapatid, tumalas sa ganyan. Hanggat hindi ako pinapalo ng Diyos, hanggat hindi ako nakaranas ng matinding sakit karamdaman nun, dahil sa aking dahil sa aking hindi pagsunod sa Diyos, nakaranas ako ng matitinding palo, matitinding pagdisiplina ng Diyos. Dumating ako sa point na Lord, ito na ba yung katapusan ng buhay ko? Doon sa rurok ng buhay ko na yun, Lord, patawarin mo ako sa lahat ng mga ginawa kong mga kasamaan, kasalanan. Hanggat di po natin nararanasan yung mga pagpapalo ng Diyos, hindi tayo lalapit sa Kanya. Hindi natin may isip yung mga kasalanan na gagawa natin sa Kanya. Inaalo ng Diyos mga pagsubok na ito para magbukas yung isipan natin upang maunawa natin yung mga pinaggagawa natin na hindi nakakalugod sa Panginoon. Inaalo ng Diyos yan para magbukas ang puso natin ng pag-unawa. Hindi po natin dapat ikasama yan. Hindi dapat po natin ikagalit yan sa Diyos. Dapat mas lalo nating tanggapin ito ng buong puso. Kung ikaw may anak, kung tayo may anak mga kapatid, di ba pinapalo din natin ating mga anak dahil sa pagkatigasan nilang ulo at hanggang hindi sila tumitino, pinapalo natin sila hanggang sa magtino sila, maisip nila yung mga pagkakamali nila. So bakit hindi natin ito tanggawin sa ating Diyos Ama? Bakit hindi natin sundin ng Diyos Ama na napakadali lang ang nais niya, sumunod lang tayo? Hindi po ba? Kung ayaw natin dumanas ng matinding suffering and pain, we need to obey God. Kung ayaw natin masira ang buhay natin, kung ayaw natin masira ang pamilya natin, we need to obey God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Si King David, mga kapatid, siya yung binansagan ng Diyos natin. The man is after his heart. Kumbaga, sinasabi doon na si King David ay naging katulad niya ang puso niya sa Panginoon. Then nagtanong po ito mga kapatid, Lord, paano ito? Paano mo siya itinuring na katulad ng iyong puso, which is napakadaming nagawa niyang kasalanan. So, naranasan yung pagpapalo ng Diyos sa buhay niya sapagkat sabi ni King David dito sa Psalms chapter 13 verse 1 na hindi niya hanggang kailan mo hindi mo ipaparanas sa akin ang presensya mo. Hindi niya maranasan yung presensya ng Diyos sa buhay niya. Bakit? Sapagkat siya'y nagkasala.
Kaya si King David, no, sa tuwing nagkakasala sa Diyos, kung mababasa nyo mga kapatid, matindi yung parusa ng Diyos sa kanya. Matindi yung pagpapalo ng Diyos sa kanya. Maraming nangamatay. Maraming naghirap dahil lang sa kasalanan na ginawa niya. Ano yung ginawa niya? Marami mga kapatid. But the Lord, sinabi niya na si King David ay katulad ng puso ng Diyos, the man of heart of God. Bakit? Kasi si King David, dahil sa pagpapalo ng Diyos ng matindi sa buhay niya, natututo siya, may nabubuksan sa kanya yung pangunawa niya, pag-iisip niya, ang puso niya, na sa tuwing daranas siya ng kanyang, sa tuwing siya sasapit o madidisobey niyang Lord, sa tuwing siya sasapit na maranasan yung matinding pagpalo niya, lumalapit siya sa Panginoon at humihingi siya ng kapatawaran. Hanggang sa tuloy-tuloy yun yung panguso sa Panginoon. Kung mababasa din mga kapatid, close na close sila ng Diyos. Natatakot siya kung wala ang Diyos sa kanya, kung wala ang presensya ng Diyos sa kanya. Kayo mga kapatid, matakot tayo pag wala ang Diyos sa buhay natin. Matakot tayo kung wala sa puso natin si Jesucristo. Sapagkat kung wala ang Diyos sa puso natin, sa buhay natin, may kalalagyan po tayo mga kapatid. Huwag na po natin hintayin yun na mangyari pa sa buhay natin at sa pamilya natin. Kasi talagang hindi po natin magugustuhan yung pagpapalo at pagdidisiplina ng Diyos sa buhay natin. Diba? Inaalaw din po mga kapatid ng Diyos yung pain and suffering na to upang maibalik yung paggalang natin sa Diyos, yung pagkakaroon nating pagkatakot sa Diyos. Kasi kung hindi po ito ialaw ng Lord, no, hindi maibabalik yung pagkatakot. God created us. God created the heavens and the earth. God is in control. No? Nung bumaba ang Diyos Ama sa kanyang presensya, no? Nung ito'y dinala ng Diyos ang kanyang mamamayan doon sa bundok ng Sinai, ginamit po niya si Moises mga panahon na yon para maging boses ng Diyos sa mga Israelis, sa kanyang mga anak. Sabi ng Diyos, papuntahin mo rito ang aking mga anak sapagkat ako'y bababa. Alam mga kapatid, noong panahon na yon, bumaba ang Diyos. Alam mo, nakita nila, nakakatakot yung presensya ng Diyos. Apoy. So, itong mga anak ng Diyos na to, nagkaroon sila ng takot sa puso nila. Sabi niya, Moises, kayo lang kumuusap sapagkat kami natatakot. So, but the question is, bakit natatakot sila? Dapat magalak nga po sila mga kapatid sapagkat makakaharap nila yung Diyos Ama, yung siyang pumili sa kanila bilang mga mamamayan niya. May something mga kapatid kung bakit sila natatakot. So sabi ni Moises, huwag kayong matakot. Sabi ni Moises, sapagkat ang inalaw ng Diyos yung takot na yan para iwasan nyo ang paggawa ng kasamaan, ang paggawa ng kasalanan. See? Ang pagkatakot sa Diyos ay siyang tutulong upang makaiwas po tayo sa paggawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. So kaya mga kapatid, I pray in the name of Jesus Christ, let the spirit of fear of God be rest upon your heart and your life and your children in the name of Jesus Christ. Hallelujah. In Isaiah chapter 59 verse 2, sabi rito, no, sin separate us from God. So, basahin natin. Ano ba yung bakit napakaseryoso ng Diyos? Kung bakit napakaseryoso niya sa kasalanan ito? Ano ba ang dulot? Ano pa yung mga dulot ng kasalanan ng tao?
na ayaw ng Diyos. Ano ba yung naidudulot nito? Basahin po natin sa Isaiah Rabatus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Leka nama shahida. Isaiah chapter 59 verse 2. Sabi rito, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. 59, Isaiah 59, chapter 59 verse 2. Kaya napaka-importante mga kapatid na mabasa niyo ito sa Bible. Ang kasalanan pala mga kapatid ay siya naglalayo sa atin sa Diyos. Siyempre, alam na natin si Satanas, yung sinabi ko kanina, siya yung founder ng kasalanan ito. Kaya ayaw niya na umiral yung karakter ni Satanas sa buhay ng tao. Sabi sa Bible no mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, ang mga tinawag ng Diyos, ang mga sumasampalatay sa Kanya, ang nagmamahal sa Kanya, hindi na dapat umiiral pa o nagmamanifesto pa ang karakter at pag-uugali ni Satanas sa buhay ng mga taong ito. At ang ang pipiliin talaga ng Diyos, yung mga anak niya, ay yung talagang susundin siya ng buong puso, ay yung mga taong iiwas na sa paggawa ng kasamaan, yung mga taong mamahalin niya yung kalooban at mga utos ng Diyos, ang pagsunod ng Diyos sa kanyang buhay. God is holy mga kapatid. God is holy. Hindi po tayo makapasok doon hanggat hindi tayo nagpapatuwid sa Diyos, hanggat hindi po tayo lumalakad sa kalooban at sa kabanalan at sa pagkamatuwid ng ating buhay. Yes, you and I is not perfect, but may ginawang paraan ng Diyos para maituwid tayo, para itama, para maging righteous tayo sa kanyang paningin. At willing ang Diyos na samahan tayo sa walk natin ito hanggang sa may sa katuparan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus. At sa pagkakataon na yun, na pagdating nating Panginoong Hesus, ikaw at ako, ating pamilya, ay makakasama niya na dadalhin doon sa kanyang kaharian. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ganyan siya kaseryoso ang Diyos sa kasalanang iyan. Ayaw po talaga ng ating Panginoon. But, mga kapatid mo, malapit na po tayo matapos. Anuman ang ating mga nagawang pagkakamali sa simula ng ating buhay sa mundong ito, God is willing to forgive you and to forgive me. Ang nais lamang po, mga kapatid, ng ating Diyos ay magkaroon tayo ng pagpakumbaba, pagkatakot, pagmamahal sa Kanya. Gusto ng Lord, ayaw po niya tayo, yun nga pa kapatid, ayaw niya tayo mapabilang dito kay Satanas. Ayaw niya maging karakter natin ay karakter ni Satanas. Gusto niya maging karakter natin ang ating Diyos matuloy Son Jesus Christ, because you and I, He created us by His image and likeness. We are not created by Satan. No. We are so special from God. Napaka-special natin po sa ating Panginoon. Bakit hindi niya pinili ang mga anghel na maging anak niya? Bakit tayo pa? Kasi ikaw at ako special sa Panginoon. Ganyan niya tayo kamahal. Sa simula pa, bago pa niyang likhain ang mundong ito, ikaw at ako ay pinili na niya. Ikaw at ako ay mga anak na niya at bilang isang pamilya. Nilikha ng Diyos sa mga tao, mga kapatid, hindi para magkaroon ng division, hindi magpatayan, hindi magkawatak-watak, hindi magkaroon ng kaguluhan o kahirapan, kundi
nilikha niya mga tao sa mundong ito is para bilang maging mga anak niya at bilang isang malawakang pamilya ng Diyos through Christ Jesus. No? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, mga kapatid, ano ang dapat nating gawin kung daranas tayo ng paghihirap sa ating buhay? O kung nakikita natin man nangyari ngayon na patindi na, maging ang solar eclipse na yan. I know, Lord, forgive me. Nagdudulot ng pagkatakot. No? Ano ang dapat nating gawin sa mga nakikita natin sa ating mga naranasan, sa ating paghihirap, sa ating kalagayan, suffering and pains? Anong una dapat nating gagawin? Una, mga kapatid, we need to come to Jesus. Kung dumaranas ka man ng matinding paghihirap ng iyong buhay, sabi ng Lord sa Matthew chapter 11 verse 20 to 29, sa lahat na nabibighatang lupa at pasanin, hali kayo, sabi ng Panginoon Jesus, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa akin, sabi niya, makakatagpo kayo ng kapahingahan at kapayapaan. Mostly today, mga kapatid, kapag dumara sila ng kapighatian, kabigatan sa kanilang problema, sa trabaho, sa pamilya, sa marriage, anong ginagawa nila? Saan ang takbuhan nila? Takbuhan nila sa alak, takbuhan nila sa diskuhan, takbuhan nila sa sugalan, takbuhan nila sa panonood ng pornografiya, takbuhan nila. Mali yun, mga kapatid. Mas lalo lamang tayong mapapahamak kapag yun ang naging takbuhan natin. Instead, ang takbuhan natin ay sa Diyos alone. Sapagkat sabi ni Lord Jesus Christ dito, na makakatagpo kayo sa akin ng kapayapaan. Kaya kong ayusin ang problema ng buhay mo. Kaya kitang bigyan ng kapayapaan sa puso mo na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Patunayan niyo sa akin, at ako, mga kapatid, naranasan ko yan mula pa sa Panginoon. Kapag ako'y dumaranas sa pagsubok, asan ang takbuhan ko? Sa alak, sa mga bisyo, pambababae, ha? Yes. Pero after nun, mga kapatid, after nun, bumabalik yung mga bigat sa puso ko, sa buhay ko. Mas lalo lamang nagiging miserable ang buhay ko. Kasi bakit? Mali yung tinakbuhan ko. Mali yung nilapitan ko. But by the grace of God, through our Lord Jesus Christ, natagpuan ko ang totoong tutulong sa akin, at totoong magbibigay ng solusyon, totoong magbibigay ng kapayapaan at kapayapaan sa puso ko, at joy at love sa puso, sa buhay ko. Natagpuan ko ito. Walang iba kundi sa ating Panginoong Yesus. Yes, it's true, mga kapatid. Glory to God. No? Kapag dumaranas tayo, mga kapatid, we need to submit all to God. Submit natin sa Kanya lahat. Sabi sa may 1 Peter chapter 4 verse 19, nandun po yun, mga kapatid. Nasulat nyo lang po. No, we need to submit to God. Ano man yung kabigatan sa ating buhay, dulog natin. Huwag tayong mahiya. Kung ang ating mga asawa ay nakikita natin may ginagawang kalokohan, kung hindi natin sila madala sa verbal, pero gusto natin mabuong pamilya natin, you need to kneel down to God. I-submit natin sa Kanya. At walang imposible na ayusin ng Diyos ang ating relasyon, ang ating marriage, ang ating business, ang ating buhay. Kung struggle man tayo sa ating sarili, sa ating character, we need to submit God. We need to humble down ourselves, our heart to God. At surely, mga kapatid, tutulungan po tayo ng Panginoon. No? Tutulungan po tayo ng Panginoon with our faith. Tapat po ating Diyos sa Kanyang pangako. Tapat po siya, mga kapatid. No? At
In Philippians chapter 4, verse 5-7, sabi rito, no, na anuman yung mga dinaranas natin na paghihirap dito sa bundok, we need to pray. We need to come to Jesus. We need to come to God. Go to your room and close the door and pray. Doon ka umiyak. Doon mo sabihin lahat ng nasa yung kabigatan sa puso mo at manalangin ka, at doon diringgin ng Diyos lahat ng panalangin mo. Kaya sabi sa Bible, thank you Holy Spirit, no, in 2 Chronicles chapter 7 to 14, sabi niya doon, kung sino man ang ahanap sa akin, no, ang sino man maghahanap sa akin ng buong puso at tatalikod sa kanyang makasalanan, ay kanyang muling patatawarin, ay kanyang muling pagpapalain. Sabi dun sa Bible, mga kapatid. So the more tayo nahihirapan or nasasadya man na magkamali tayo, nagkasala tayo, go to your room and talk to God, talk to Jesus. Father, ito po'y nagawa kong mga pagkakamali, ito po'y nagawa kong kasalanan naman. Please, pagtawarin niyo po ako. Kasi kapag hindi po natin gagawin niyo, mga kapatid, may something dyan sa puso natin. May something dyan sa puso at isipan natin na humahadlang. Na kapag hinayaan natin to yung hadlang na ito, magdudulot ito ng struggle, suffering, and pain sa buhay natin. Hindi lang sa sarili natin, bagkus sa anak natin ito dadaloy. Kaya sabi ng Lord sa kanyang Ten Commandments, no, na parurusahan niya ang yung mga anak sa first, second generation, third and fourth and fifth generation. Ibig sabihin may curse. Kung gusto po natin maputol yung kaparusahan ng Diyos, no? Kasi kasalanan yun eh. Ibig sabihin, mga kapatid, nag-open tayo ng pintuan kay Satanas. Hindi ba alam, mga kapatid, the more natin sinusunod yung the author of sin, Satanas, the more tayo nagbubukas ng portal upang ang kaharian ng kasamaan, upang ang kaharian ng kadiliman ay nagmamanifesto dito sa mundo, magmamanifest sa bahay natin, magmamanifest sa pamilya natin, at doon magiging critical. Dito natin makikita, nagbabangayan ng pamilya natin, nag-aaway na, nagpapatayan na. See, yes, that is the work of Satan. Be wise, sabi ng Lord. Be wise like a serpent. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 1 Peter chapter 1 verse 6-7. Ito na, malapit na tayo, mga kapatid. Tensya na po. Thank you, Lord. Glory to Jesus. 1 Peter chapter 1 verse 6-7. Why God allowed, no? Why God allowed the suffering pain? And anong dapat natin gagawin kapag daranas tayo nito? Sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 6-7, no? Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Dapat natin, ikaw at ako, maranasan natin yung mga pagsubok na ito. Inaalaw ito ng Lord. Bakit? Sapagkat ito yung kapamaraanan din niya. Nakala ni Satanas may isahan niya yung mga tao, yung mga anak ng Diyos. Hindi, nagkakamali siya. Sapagkat inalaw din ng Diyos ito upang mabuo, mga kapatid, tandaan niyo ito, upang mabuo yung solid na faith natin sa Panginoon, yung solid prayer natin, yung solid na pagmamahal natin sa Diyos. Yun ang nais ng Lord na mabuo sa puso natin. Sa tuwing tayo daranas ng mga pagsubok na ito, yung solid na pagtitiwala sa Diyos. Kapatid, may tanong ko sa iyo, mga kapatid.
Kapag ka ba dumaranas ng suffer and pain, nasaan ka? Saan ang takbuhan mo? Nais ng Diyos, mga kapatid, na ibigay mo sa Kanya yan. Hindi mo makakaya mag-isa yan. Na kahit ano pa, kahit ilang alak pa, ilang sigarilyo pa, o kahit ano, walang maidudulot sa iyo yan. Mas lalo lamang magkakaroon ka ng sobrang kapighatian sa buhay mo. Mas lalo lamang bibigat ang pakiramdam ang puso mo, ang mind mo, hanggang sa dumanas ka ng depression, anxiety, hanggang sa maisipan mo ng magpakamatay. Yes, ganyan si Satanas. Wag ho natin ipunin kung meron man tayo galit sa kapwa. Please, surrender it to the Lord. Kasi yung galit na yan, ang totoo mga kapatid, merong kapag yan yung naig, na nasa puso natin, hindi nyo ba alam mga kapatid, na kung ano yung cause niyan? Una, magkakaroon ka ng unforgiveness, dahil magkakaroon ka ng bitterness, magkakaroon ka ng sakit karamdaman, especially sa puso mo, especially tataas ang dugo mo, high blood. Yes, yan po ang dulot at marami pa. Until death. Kaya lahat anumang kabigatan sa puso mo, give it to the Lord God. Awin ng Lord na may matindi kang dala-dala at pasanin sa puso mo. Pagkos ibigay mo sa Kanya sapagkat hindi mo kaya. Inaalaw ng Lord ito na maranasan ang mga sufferings na ito para matuto tayong isurrender natin sa Kanya ang lahat. Matuto tayong isubmit natin sa Kanya mga bagay na ito. Hindi para din ito sa ikapapanatag at ikapabuti ng ating buhay. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. James 1:12. Last na po. James 1:12. Thank you, Jesus. Rakatusha hilaramasante. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. See? Dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. See? Kapag ho pala tayo nanatili sa ating pananampalataya, nanatili sa ating paglilingkod sa Panginoon, nanatili sa pagtitiwala sa Kanya, nanatili yung love natin sa Kanya, sa bandang huli, mga kapatid, ang dulot pala nito ay ang Kanyang pangako. Makakatanggap tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? And God says, this world, God will destroy this world. Itong mundo natin, for your information, is fully corrupted na ni Satanas. Si Satanas, the Bible says, Satan is the prince of this world. Ang umiiral dito sa mundong ito, may tatlo. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yan po ang umiiral at tumatakbo sa mundong ito. Ito ang manipulasyon ni Satanas sa puso, sa isipan at buhay ng tao. At ngayon nakikita natin yung manifesto ni Satanas sa buhay ng tao. And this world, God will destroy this. Gaya ng pagka-destroy niya doon sa Sodoma at Gomora, dahil sa kapusukan nila, dahil sa kahalaya, dahil sa kalibugan nila, dahil sa kasamaan nila, at umabot na yung kasamaan doon sa trono niya. Nagpababa siya ng maraming apoy at nawasak yung lugar na yun. Ganon din sa pinangyari niya kay Noah. Dahil sa kasamaan ng tao, sa puso ng tao, winas out niya ang tao. Lahat ng creation niya, ni-restore niya ulit. Ba't hindi nagtapos doon? Maging hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin mga kapatid. Why God allow? Ba't hindi lang yan tapusin? But yun nga po mga kapatid, kapamaraanin to ng Diyos at hindi po natong kapamaraanan.
And the Bible says, no, mga kapatid, magalak tayo. Sabi ng Lord sa Revelation chapter 21 verse 4. Tapos na po tayo, mga kapatid. Revelation chapter 21 verse 4. Sabi rito, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Simulan natin sa Revelation chapter 21 verse 1. Pagkatapos ito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. So may ipinakita na kay John na meron nang nilikha ang Diyos ng langit at ang lupa. See? Langit at lupa, bago. Bakit gumawa ang Diyos ng bago? Bakit hindi lang niya linisin ang mundong ito? No. Kapamaraanan niya na wasakin na itong daigdig na to. Sapagkat dito ay nananahan si Satanas. At kapag ito yung winasak na niya, ay kasama rin mawawasak si Satanas, mapupunta doon sa kanyang lugar. Doon sa impyerno na kung saan mamamatay siya doon, masusunog siya doon habang buhay. Eternal death. Kaya lahat ng sumusunod sa kanya, nagpapatuloy na sumusunod sa kanya sa judgment of God, sapagkat lahat po tayo doon ay isa-isa tayong harap. Kung tayo, habang po tayo nabubuhay sa mundong ito, kung pinili natin na sumunod kay Satanas, which is alam na natin yung masama at mabuti, pero pinili natin na sumunod dito sa kasamaan, tiyak po na makakasama tayo doon kay Satanas. Siyempre, ayaw po natin yung mangyari, mga kapatid. So, anong gagawin natin? We need to obey God with all our heart and soul and mind and strength. Yes, we need to obey. No? Sabi niya rito, may bagong langit na. New, sabi niya, nakita ko na sabi niya rito, may bagong langit at bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng kakasal, handang-handa na at gayak na sa pagsalubong sa lalaking mga pangasawa niya. Sino yung tinutukoy rito na ikakasal? Yung babaeng kakasal, mga kapatid, ay ito yung mga taong nabubuhay sa mundong ito na nagmamahal sa ating Panginoong Hesus. At tayo, ikaw at ako at ang pamilya natin, ay sasalubong doon sa Kanya, sa Kanyang kaharian. Hasalubungin natin siya. At doon, mga kapatid, sapagkat nagpatuloy tayo sa Kanya, sa ating pananampalataya at tumahal sa Panginoon, tayo ay makabilang sa Kanyang bride. Makasama na natin si Jesus Christ doon sa Kanyang kaharian. At doon sa Kanyang kaharian, anong sabi dito? Anong meron doon? Meron pa bang kamatayan? Meron pa bang kahirapan? Meron pa bang kalungkutan? Meron pa bang kagutuman? Meron pa bang kamatayan? Tignan po natin sa salita ng Diyos. Sabi dito, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. See? Lumipas na. So, ibig sabihin, itong mundong ito at yung founder at author ng kasalanan ay tinapos na ng Diyos. Nakalibig na doon sa impyerno na kailanman hindi na siya maghahari sa mga tao. Amen? Hallelujah. And last part, Romans chapter 8 verse
35 to 39. Wow, thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Rekatusha hila namasante. That's the earth. 35, 39. Sabi rito, ganito ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin at sa lahat ng ibig sa Kanya. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan gaya ng mga sinasabi sa kasulutang alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay para kaming mga tupang kakatayan. Pero ganito ang kalagayan natin. Kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo sa pamagitan na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu at kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang kapangyarihan at ang mga nasa itaas at mga nasa ibaba o kahit pang mga bagay na sa buong mundo ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. See? Ganun yung pagmamahal ng Diyos, mga kapatid. Lubos. Ganun yung the grace ng Lord sa iyo at sa akin na walang makakapaghiwalay. Kaya mga kapatid, ngayon, salamat sa Panginoon, no? At inalaw niya na magkasama-sama at inalaw niya na marinig ang mga salita sa mga tao, sa mga anak niya. Ito ay isang karagdagang kaalaman natin, sapagkat marami pa mga kapatid na hindi nakaalam nito at maraming mga tao pang nagkakaroon ng question. No, ngayon alam na po natin, let us share this, i-share po natin ito mga kapatid. Iabot natin pa sa lahat. Kapatid, hindi ko po hangad na marami or na marami makaano na ito, makabasa or makarinig nito. Basta ang nais ko mga kapatid, kahit isang soul lang mga kapatid, is mabuksan ang puso nila at bumalik sa Panginoon, is napaka-importante na to sa ating Diyos. Sapagkat sabi sa Bible, no, na isang tao o kaluluwa ang magbalik sa Diyos ay nagdiriwang na po ang kalangitan ng mga anghel at ang Diyos. See, kung gaano ka-importante sa Diyos ang isang kaluluwa na maligtas doon sa kamatayan. So mga kapatid, and thank you and God bless you. So let us pray. Father, we thank you, Lord God, sa salita mong ito na ay yung ibinahagi sa amin, Lord God. Salamat po. At Lord, dalangin po namin na mga salita mong ito, mga revelasyon mong ito ay ilagay po sa puso namin. At patuloy mo pong ipaalala sa amin ito daily ng aming buhay hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Tulungan mo kami palagi, Lord God, sa walk namin sa iyo, na magpatuloy kami sa iyo, na pag-alabin mo muli ang aming puso, Panginoon ko, Lord God, na hanapin ka namin sa aming buhay, na pagkatiwalang ka namin, Lord God, kahit na po Lord God, dumaranas kami ng ganitong mga pagsubok. Nakikita po namin ang mga nangyari na sa buong mundo, Lord God, but Lord, we stay, Lord God, nanatili pa rin kami sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord God, na hindi mo kami pabayaan maging aming mga pamilya, Panginoon ko, Lord God. Lord, may your peace and joy and love and fear of the Spirit of the Lord be rest upon our heart, Lord God, upang lubos po namin maunawaan pa, sapagkat kapag ito, Lord God, ay nanahan sa amin, Panginoon ko, Lord God, dito po magsisimula, Lord God, yung karunungan, Panginoon. Dito mo i-reveal, Lord God, dito mo sasabihin sa amin kung bakit, ano pa yung mga bagong na ipapaliwanag sa amin kung bakit nangyari pa mga ganitong kaguluhan sa aming buhay o suffering and pain, Lord God. Lord, we are willing to learn more. We are willing to your words. We are willing, Lord God, na willing po kami na
na sa mga salita mo pang ipapahayag sa amin, i-reveal sa amin. At willing po kami, Panginoon, sa pagpapalo mo sa amin, pagtuturo mo sa amin, pagtutuwid mo sa amin, sapagkat, Lord, mga anak mo po kami. Minamahal mo kami, Panginoon, at ikaw po ang aming Diyos Ama, na lubos na nagmamalasakit sa amin, na lubos po nagmamahal sa amin, Panginoon. Lord, alam po namin, Lord God, we know that marapit ka nang dumating, Panginoon Jesus. Lord, we pray, Father God, dumating man yung itinakda mong araw, Lord God, ang pagbabalik mo dito. Ama, naway alalahanin niyo po kami, maging aming pamilya, maging aming mga anak, Panginoon ko, Lord God. Alalahanin niyo po kami, Panginoon. Yes, we are na, Panginoon, hindi man po kami naging karapat dapat sa'yo sapagkat kami nagkasala sa may sumuway sa'yo, Ama. But Lord, by your grace and mercy and your love for us, Lord God, that we saw in your Son, Jesus Christ, ginawa mo kaming karapat-dapat. Nagkaroon kami ng kapatawaran, nagkaroon kami ng kapatawaran, kalinisan, kaligtasan ng buhay na walang ganun, Panginoon ko. Father, we thank you. We love you, Father. Itinataas po ka namin sa buhay namin, Lord God. Ibinabalik na po namin sa lahat ng pinakamasalamat, parangal, katakilaan, at kalwalhatian. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen, and amen, and amen, amen. Hallelujah. Thank you, mga kapatid. Hallelujah. God bless you all. God bless po Pastor Ido. God bless you po Tita Ludi Melchor. God bless po Michelle. God bless po Sis Stella. God bless po Sis Rose Ann. And God bless po Ate Ivy. God bless po Pastor Jerick. God bless po Sis Sachi. And God bless po Uncle Rani Paselo. God bless you. Naway magpatuloy po tayo, mga kapatid, no, sa ating Panginoon. Huwag po tayo bibitaw. Ano man ang kakaharapin natin, no, sa mga pagsubok na darating pa sa buhay natin, lumapit lamang tayo sa Panginoon, magpakumbaba, manalangin, at idulog sa Kanya lahat. Kaya mga kapatid, salamat, and God bless you, Salina Kunga Nemben from India. Thank you, and God bless you and your family. May the Lord bless you, Lord, and guide you and lead you and every one of here. At sa lahat ng makakabot nito, God bless. Sa lahat mga kapatid, all the glory belong to Jesus. In Jesus' name. Amen. Bye po. God bless.